132 million pesos. Yan ang nasayang ng ating COMELEC sa kanilang pagprint ng 6 million ballots para sa darating na halalan nitong 2025. At kaya nasayang itong 6 million ballots na to at kailangan nila itong ibasura ay dahil nag-issue ng TRO ang ating Korte Suprema laban sa COMELEC sa pag-disqualify nila sa 5 kandidato para sa darating na halalan. At isa sa mga kandidatong to ay si Edgar Arice na tatakbo bilang kongresista para sa unang distrito ng Caloocan. At ngayon na naglabasan ng TRO ang ating Korte Suprema, ang ibig sabihin nito ay hindi disqualified yung 5 kandidato na nagpetisyon sa Supreme Court. Kasama dito si Edgar Arice. At ngayon humihingi ng sagot ang ating Korte Suprema galing sa COMELEC kung bakit tingin ng COMELEC kailangan ma-disqualify itong 5 taong to. Pagkatapos sumagot ang ating COMELEC, magbibigay ng final na decision ang ating Korte Suprema kung ililift nila yung TRO. Ang ibig sabihin nun ay madi-disqualify si Arice at yung 4 pa niyang kasamang mga kandidato. O kaya gagawing permanent na ng Korte Suprema yung TRO at ang ibig sabihin nun ay hindi na disqualified si Arice at yung 4 pang mga kandidatong to at pwede na sila ulit tumakbo sa darating na halalan. Ngayon ito ang problema ng COMELEC. Nagsayang na sila ng 132 million pesos. At dahil ito sa kanilang pagmamadali sa pagpiprint na itong mga ballots na to. Ang sabi nila, in-inform na daw nila ang ating Korte Suprema at kaya daw nila itinuloy na yung pagprint dahil nagmamadali na sila para maabot nila yung kanilang mga deadlines. Pero tignan mo tuloy, dahil dito, ano nangyari? Ngayon, lalo pa silang mas na-delay at nag-aksaya ng 132 million pesos. Sana na lang nag-antay na nga lang sila ng desisyon ng Korte Suprema bago nila inumpisahan itong pagpiprint ng mga ballots. Pero ang nabalitaan ko ay mag-uumpisa na daw sila ulit mag-print ng mga panibagong mga ballot forms. Pero bakit hindi na lang nila antayin yung sagot ng Korte Suprema with finality bago nila umpisahan yung pagpiprint? Kasi hindi nila alam kung anong sasabihin ng ating Korte Suprema eh. Paano kung pinrint nila ngayon yung bagong ballots na kasama yung pangalan ng mga na-disqualify originally? Tapos nagdesisyon ng Korte Suprema na i-lift pala yung TRO? Tapos disqualified na pala yung mga kandidato, di magpiprint na naman ulit tayo ng mga panibagong forms. Di ba? Kaya dapat talaga yung COMELEC, hinay-hinay lang. Alam ko may hinahabol kayong deadline pero at the same time, nag-aaksaya kayo ng oras at ng pera sa ganitong pagmamadali nyo. Ngayon, bakit ba na-disqualify itong si Arice ng COMELEC? Kasi ito yung si Arice, naglabas siya ng mga alegasyon niya tungkol sa COMELEC, sa Miro Systems at sa COMELEC chair na si George Garcia. Ang sinasabi niya ay maraming anomalya sa pag-a-award sa Miro Systems ng COMELEC ng ating automated election system. At inaakusa niya si COMELEC Chair George Garcia na tumanggap daw ng suhol para ma-award yung automated election system sa Miro Systems. Ngayon, hindi ako sang-ayon sa lahat ng mga sinabi ni Arice, pero medyo kaduda-duda nga naman kasi yung mga nangyari sa pag-award sa Miro Systems nitong automated election system natin para sa darating na halalan. Unang-una, sino ba tong Miro Systems na to? Sila po ay isang South Korean company na merong 3 partners dito sa Pilipinas. Yung 3 partners nila ay yung Integrated Computer Systems, yung Centerpoint Solutions Technologies at St. Timothy's Construction Corporation. At ang isang problema dito sa mga local partners ng Miro Systems ay yung may-ari mismo ng St. Timothy's Construction Corporation ay tatakbo bilang mayor ng Pasig laban sa incumbent mayor ng Pasig na si Vico Soto. At nakikita nyo na may malaking conflict of interest yan dahil isa siya sa mga local partners ng Miro Systems na nag-handle ng elections na to. Tapos tatakbo siya bilang mayor. Kaya ang nangyari dito ay umalis na lang itong St. Timothy's Construction Corporation sa pagiging local partner nila sa Miro Systems. Pero nagkaroon na tayo ng pagdududa eh. Kasi kahit papano kilala nila itong Miro Systems at baka ma-impluwensyahan nila ang resulta ng eleksyon sa Pasig dahil sa kanilang connection sa Miro Systems. Pangalawa, itong Miro Systems, nung tinignan ko, parang konti pa lang yung mga bansa na gumagamit ng kanilang mga sistema pagdating sa eleksyon. Yung mga narinig ko mga bansa, yung tulad ng Republic of Congo o kaya Iraq. At sa mga nabalitaan ko, mukhang may mga controversies daw na nangyari sa eleksyon na itong mga bansang to na hinahandle ng Miro Systems. At dahil South Korean company to, of course, sila din yung nag-handle ng elections sa South Korea. Tapos idagdag mo pa dito na nung nagpabid ang COMELEC
para makahanap ng supplier dito sa ating darating na eleksyon? Miro Systems lang ang lone bidder. Ibig sabihin nun, wala nang ibang nagbid para dito. Itong kontrata na to is 18 billion pesos. Walang may ibang gusto ng negosyong to? Parang hirap naman paniwalaan yan. Apparently, meron daw 5 kumpanya na interesado magbid. Yung 4 kahit interesado, hindi naman daw nagbid. Tapos yung isang interesado magbid ay dinisqualify ng COMELEC. Ito yung Smartmatic. Sa mga may hindi alam, Smartmatic yung dating supplier natin at nagpapatakbo ng ating automated election systems. Ginawa nila ito para sa atin ng lampas 1 dekada. Ngayon, bakit dinisqualify ng COMELEC ang Smartmatic para sa pagbibid dito sa election systems natin? Ang kiniklaim ng COMELEC ay dahil to doon sa mga kumakalat na controversy laban sa Smartmatic at sa dating COMELEC chair na si Andres Bautista na nagkaroon ng kontrobersya at merong kaso ngayon sa pagtanggap ng suhol ni COMELEC chair Andres Bautista noong 2016. At yun daw ang rason kung ba't nila tinanggal ang Smartmatic bilang supplier ng ating automated election systems at sa kanilang pag-disqualify sa Smartmatic para magbid ngayong halalan na to. Ngayon na nakakagulat dito ay yung Supreme Court mismo, sinabi nila na nagkamali ang COMELEC sa pagtanggal nila sa Smartmatic bilang supplier ng ating automated election system. At hindi lang yon, nagkamali din daw ang COMELEC sa kanilang pag-disqualify sa Smartmatic dito sa bidding process. Kaya hindi ka rin magtataka kung ba't marami nagdududa at nagtataka at nagsasabi ng mga ganitong aligasyon tulad ni Erice sa COMELEC. Kasi nakapagtataka naman talaga kung bakit talaga na isa lang ang bidder na nagbibid dito sa proyekto na to. 18 billion pesos to. Kaya ako mismo medyo may pagdududa din nga ako dito sa Miro Systems na to eh. At sa akin lang, medyo overreaching din naman yung COMELEC sa kanilang pag-disqualify dito kay Erice. Kasi nagsasabi lang naman siya ng kanyang opinion at kanyang alegasyon. Pero sa akin, hindi naman siya dapat na-disqualify. Ang tingin ko dapat gawin nila kung gusto nila ay kasuhan nilang nila siya. Kung talagang tingin nila nagsasabi to ng kasinungalingan, kasuhan nila for defamation, libel, di ba? Pero yung pag-disqualify, I don't think that was the proper action to take against Erice. At tingin ko talaga lahat naman tayo may karapatan magsabi ng ating mga pagdududa o kaya questionin itong mga ganitong pangyayari. At wag naman sana masamain ng ating COMELEC chair at ng COMELEC itong mga ganitong concerns ng ating mga kababayan. At inaasahan ko pa rin na sana talaga maging mapayapa at maging maayos itong pagpapatakbo ng ating darating na halalan at sana walang mangyaring mga anomalya tulad ng mga nakaraang eleksyon na may mga biglang nade-delay, nagba-brown out o kaya mga sirang mga makina sa pagbibilang ng mga boto. At yun lang ang inaasahan natin lahat na malinis at maayos na eleksyon ang darating ngayong Mayo. Kayo, ano tingin nyo? May tiwala ba kayo sa COMELEC? O tingin ba nyo may talagang mga nangyayaring kalokohan sa loob ng COMELEC? At ano sa tingin nyo sa Miro Systems? Mas prefer ba nyo ang Miro Systems kumpara sa Smartmatic o kaya mas okay kayo sa Smartmatic? Isulat lang nyo lahat ng mga sagot nyo dito sa comment section sa ibaba. Gusto ko talaga marinig yung mga iba't ibang mga opinion tungkol sa bagay na to. At dahil halala na, asahan nyo na mas marami pa akong gagawing mga videos tungkol sa ating darating na halalan at ang mga iba't ibang mga issues tungkol dito. At pag nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell sa tabi na yan para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Ito si Kristan, magkita tayo mula sa aking susunod na video.